Kasi attorney, yung fake news sa boxing ba, although boxing lang to, sports lang to, hindi naman to politika, ito ba ay pwedeng maparusahan yung mga sangkatutak na fake news ngayon sa boxing? Yes, of course. Kasi Mm. false information, no? Nasa ano natin yan, nasa revised penal code yan. Mm. Pagka nagpalabas ka ng false information, ang tawag doon sa parang false information, fake news na rin Mm. yun. So pag napatunayan na nag-publish ka ng isang information na isang kasinungalingan, no? False. So pwede kang parusahan. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung parusa. I-research nyo na lang. May ChatGPT naman tayo. Mag-ChatGPT kayo. False information, revised penal code, di ba? And then, of course, yung fake news ay may halo ng paninirang puri at meron ka ng nasirang reputasyon o kinutya mo ang merong sabihin na natin kapansanan o kaya kinutya mo ang isang tao at pinagbintangan mo kunyari ng isang krimen or sinabihan mo siya at siniraan mo siya at napahiya siya sa kanyang sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan o kaya kung siya ay isang public figure o isang tao na sikat na, siniraan mo at nasira yung kanyang karir, mapaparusahan ganyan ang tawag dyan, cyber libel, online libel. Although syempre mahirap naman patunayan at sabihin na natin medyo madugo, magastos. Pero pagka talagang tinotoo kayo ng mga pinagbintangan nyo or siniraan nyo o kinutya nyo, sinira nyo ang puri nila at sila naging seryoso sa pagpapail ng kaso, lagot kayo. Sana napanood mo, no? Meron akong hinahype ng maigi na boxer na pinanood natin na nanalo po against a former two-division world champion, Luis Concepcion. Yes. Ito po si Kenneth Lover. Kenneth Lover won by knockout or TKO, I think 8 or 9 rounds. And the crowd was ecstatic. He is due for an eliminator against a South African boxer, Landil Ngekseke ang pangalan. Ang tanong ko, sir, attorney, ang makatwirang na tanong, pulso mo dito sa ating bagong boxing prospect na si Kenneth Lover? Alam mo, napakaganda niyang tanong mo pa kasi alam mo, pwede na akong magbigay ng may sikreto ako sa iyo ngayon. Pwede na akong magbigay ng ito, tayo lang naman nanonood dito. At saka yung aking kumpare at best friend na si Attorney Alan Fernandez. No? Si Attorney Alan Fernandez, nagpapabati. Siya lang naman yung nakikinig. Ngayon, meron ako sikreto sa iyo, Pao. Nako, ito, tanong mo regarding kay Kenneth Lover. Ito, sekreto ko sa iyo. Isang laban ni Kenneth Lover sa Japan, nandun ako. Isang laban niya. Yung first fight niya, no? And alam mo ba na before that show, kasi undercard siya doon. So, under the radar. He was undercard ng dalawang eliminators plus isang world championship. That was the show. I think that was sometime last year. So ngayon, tinanong ako nung, if I'm not mistaken, yung supervisor nung laban sa championship. Tinanong ako, sabi niya, who do you think is the next big thing in Philippine boxing? Sabi sa akin. So sagot ko, sabi ko, I will answer you tomorrow. Sabi niya, why? No. Sabi ko doon sa kasamahan ko na supervisor ng IBF, I will answer you tomorrow. So, nasagot yung tanong niya after ni-knockout ni Kenneth Lover yung Hapon in the first round to win the OPBF crown. Yung I think first round yun no? It was an interim crown. Yeah, interim crown pa yon. Hindi pa yun yung full OPBF crown, but I told the first TKO win. Yes. Yung I think it was fought in Osaka, if I'm not mistaken. Kung hindi kung Osaka, hindi man Osaka, Tulio Di Canaduro. Yes, Osaka that fight. Osaka. So, yes, Osaka. After that fight, sinabi ko na doon sa balik ako doon sa IBF supervisor. Sabi ko, that is the brightest prospect. Sabi ko. Kaya ko sinabing bukas kasi ngayon natin mapapanood and you watched it live. Sabi ko, yan ang brightest prospect. Kasi the last major fight na ni-refereehan ko, Pao, here in the Philippines was Kenneth Lover. And the fight was against the Chinese opponent. And sa aking personal opinion, sa lahat ng napanood ko na Kenneth Lover fights, that was his hardest fight. Napakahirap ng laban. He almost lost that fight.
He almost drew that fight, but he barely won it. He still edged that fight by a thin margin. Yun ang pinakamahirap na laban, and I was the referee in that fight. Nakita ko, but when he won that fight by a thin margin, I saw something in that kid. So sabi mo, tanong mo sa akin, anong assessment mo? I think he's the next big thing in Philippine boxing. How do you assess? I think pwede ka na magbigay ng opinion tungkol dito. Pero ano bang dapat meron ang boksingero para maging next big thing? Malakas, pogi, mabilis? Okay. Para sa'yo, ha? Para sa akin talaga, no? Personally, meron talaga siya dapat fan base. Isa yan sa pinaka-importante. Ano ba yung fan base? Dapat merong grupo talaga na hindi mo naman pinipilit, hindi mo naman hinahanap talaga yung tao, hinahanap yung boksingero. Kumbaga, yun ang hinahanap natin sa isang karakter kasi eh. Ang boksingero kasi, Pao, kahit gaano kagaling, kung wala siyang yung bang X factor, yung bang charisma. Hindi lang yung charisma. Yan. Hindi lang yung pogi. Kumbaga, ang pogi naman kasi subjective naman yan eh. Yung pogi sa'yo or maganda sa'yo, baka pwede hindi sa akin, no? Subjective yan. So, para sa akin, it's not even the looks. Meron ka talagang charisma. And itong si Kenneth Llover, I think meron siya. And 15 pa lang 15 fights I think or 16 fights. Yeah, very 15, early 15. In his career. And then ngayon, fighting for an eliminator already, no, for the world. Kumbaga, eliminator for the world title. Kumbaga, after manalo niya dyan, he will be ranked number 1 or at the very least number 2. So yun yung tinitingnan natin na maganda yung maganda yung pathway niya. Batang-bata pa siya. I think he's good looking, in my opinion. He's good looking. And he's a good kid, no? He's a good kid. He's a very respectful kid, napakabait. I think meron siyang partner, and then the partner is also very supportive. And I think he's a very religious kid also. Family oriented. Yan ang mga hinahanap natin. Kasi ang boxing kasi, Pao, is just like any other sport. Pagka sumikat ka dyan, you'll become a role model. No? Kagaya ni Kenneth Llover, kagaya ni Manny Pacquiao, Donito Donaire. Kita nyo naman, no? Role model talaga. Bakit? Itong mga taong ito, kahit sa dalawa na lang, na natin, na binanggit natin, Manny Pacquiao, Donito Donaire, pasok na natin yung promoter din ni Kenneth Llover, si Jerry Peñalosa. Alam mo ang common sa kanilang tatlo? Sa kanilang tatlo, the common thing is, they're all family men. They're all good husbands. They're all good fathers. So, yan kasi yung tinitingnan eh. Diyan tayo tumitingin. Kumbaga si Kenneth Llover, dapat pagdating ng araw, hindi ka lang magaling na boksingero, you'll also be a good husband, you'll also be a good father. So, yan yung mga commonalities dyan. Kayo na ba? Exactly. Yes. In fact, grabe yan. He's matched really hard. Sabihin na natin. He's matched really hard for his level of, grabe yung matching sa kanya, no? Yung kalaban niya si Benny Cañete, grabe yun, pareho silang undefeated, remember? Nilaban siya kay Edward Heno, remember? Matindi rin, no? Yes. Title challenger. Tapos yun na nga, yung sinabi ko, yung lumaban siya doon sa Chinese, talagang muntik-muntikan siya doon, hindi natutumba yung Chinese kahit anong bugbog niya, hanggang medyo pagdating sa dulo, mas marami pang gas yung Chinese sa dulo. And then, sa Japan kasi talagang nakita doon na showcase talaga yung galing niya. Dahil expectation dyan, talaga mahirapan yung Pinoy kasi nga first time siyang pumunta. So, ang galing nung shout out kay Edward Digas, kaibigan natin ha. Edward, nasa Japan daw. Nasa Japan ka ha. Ito na, kami naman ni Pao ngayon. Ikaw palagi ikaw lang sa radyo, lagi kang live dyan. Ako, binabati mo ako sa radyo palagi. O ngayon, Edward Digas, binabati kita. Partner, one of the best boxing judges in Asia. Edward Ligas yan from Cebu. Kaibigan namin ni Pao Salud yan. Alam ni Pao yan. Yes. Shout out sa Edward. Alam mo dito sa boxing community, yun napakaliit no? Lahat tayo dito medyo, syempre, lahat tayo may mga pinagdaanan sa isa't isa. But at the end of the day, we're all in one community. Magkikita tayo. Magiinuman at magiinuman pa rin tayo.
Ayaw mo hindi. So, but a few more questions and then kasi ang dami kong niline up, hindi ko alam mapapag-usapan natin itong iba. Siguro ang tanong ko lang sa'yo, attorney, with such a young age dito kay Kenneth, do you really see this guy being a world champion? Yes, definitely. Yes, definitely. Hindi ka pa tapos sa tanong, but yes, definitely. Wow, bilis Yung iba. He's really good. He's really good. Yeah, he's matched really hard. He was matched hard kasi ano lang pinasok kasi to sa blow-by-blow, blow-by-blow program. Alam niyo naman yung blow-by-blow, walang walang mercy. No mercy matching yan di ba? Gusto na Senator Manny Pacquiao, talagang hard matching. And Kenneth Llover is a product of that. And in fact, napakarami ng mga boksingero, Luzon, Visayas, Mindanao, ang sumubok sa ganyang klaseng landas. Yung hard matching. Yung walang, walang tune-up, walang cherry picking, no? And I think Kenneth Llover is one of those. Talagang hard match. Tapos ngayon, nandyan na siya kay Jerry Peñalosa at kay Kameda Promotions ba? Yes. Kameda and Jerry co-promotion. Co-promotion. Lalo na yan, hard match na. Di ba yung kay Concepcion? Usually, pag mga tinatanong ko, may hesitation or syempre ayaw mo na magsalita. Pero tama-tama talaga pagkakuha ko sa'yo. Talagang wala nang paikot-ikot. Talagang diretsahan tayo kasi yeah, we'll all be happy and especially me will be really, really happy to see Kenneth Llover marating sa taas kasi I've been with this journey amateur pa lang. But anyway, speaking of world champion, again, meron ka pa ba idadagdag Kenneth Llover? Because I wanna talk to you about yun talaga posibleng maging world champion na by September. Big life changer for Jason Bison. Hindi to sabi mo nga kanina, lalaki yung premyo. After ito, kung magkano man ang premyo niya rito, hindi natin alam. Siguro ibubulong sa atin ni Brico, ibubulong sa atin ni Darwin later. Pero guaranteed, pag naka-stage ng upset at nanalo si Jason Bison dito, guaranteed yan. Doble o triple pa sa kikitain niya rito. And another sabihin na natin, gift para sa, hindi lang sa sarili niya, para sa pamilya niya, itong si Jason Bison. Napakabait, no? And napakaganda nitong opportunity. Ang boksingero kasi, Pao, dapat tandaan talaga nila. Alam mo, pag dumayo kayo, kailangan nyo talagang manalo. You're not there to earn money. Isipin mo, you're there to change your life. Yun ang sinasabi ko sa mga boksingero talaga. Kapag dumayo kayo, no? Talagang huwag niyong isipin yung pagod, wala na. Kalimutan niyo na lahat. Kumbaga, ito na yung chance. Every time dumayo kayo, isugal niyo na lahat, ibigay niyo na lahat. Kumbaga sa English, go all in. Go all in na tayo at life changer kasi yan, Pao